Sino nga ba talaga si Yuji? Bakit pinasok ni Kenjaku ang katawan ni Kaori Itadori para isilang lamang itong ating bida na kamukhang kamukha pa ni Sukuna? Sa simula pa lang ay binabalot na talaga ng misteryo ang pagkatao ni Yuji. Simula sa kanyang pambihira tinataglay na lakas hanggang sa kanyang kakayahan na isuppress ang King of Curses. Lahat ng yan ay nagpapatunay na hindi normal na tao si Yuji. Hanggang sa ibinunyag na nga sa manga na in some time ay nakialam nga si Kenjaku para mabuo si Yuji. At habang tumatagal ay kahit maliit pa lamang ang mga impormasyon patungkol sa true origin ni Yuji ay masasabi pa rin natin na may marami pa ring iniiwang clues si Gege Akutami sa true origin nito. Isa na dyan ang nabanggit ni Sukuna na ang katauhan ni Yuji ay galing pa sa Heian era. Kaya naman sa videong to ay pag-uusapan natin ang lahat ng mga detalye at maring kasagutan sa kung sino nga ba talaga si Yuji, paano siya binuo ni Kenjaku, bakit magkamukha sila ni Sukuna at iba pa. At hopefully at the end of the video ay masasagot natin ang posibleng kasagutan sa mga katanungang ito. Pero bago mo natin simulan, gusto ko lang ipaalam na ang video ito ay naglalaman po ng spoilers from the manga. And with that being said, simulan na natin. Pag-uusapan natin ngayon ang teorya na si Yuji umano ay gawa sa daliri mismo ni Sukuna, na siyang naging dahilan kung bakit ang huling daliri ng King of Curses ay di mahanap-hanap ni Uraume. At ang teoryang pagbabasihan ko ngayon ay ang teorya mula sa Reddit ng isang account na may pangalang Throwaway070801. At ayon sa kanya, si Yuji raw ang nawawalang isang daliri ni Sukuna, the last finger. Bakit? Kasi magmula nung in-split raw ni Sukuna ang soul nito sa kanyang 20 daliri ay in some time ay nasa possession naman ni Kenjaku ang kanyang mga daliri noon. Which is tama nga naman kasi si Kenjaku lang din naman ang nagturo kay Sukuna kung paano gawing curse object ang sarili nito, na ayon kay Angel sa chapter 220. In which ay dahil dito ay marahil si Kenjaku ang nagkalat sa mga daliri ni Sukuna sa buong Japan. At syempre nagtago na rin sa mga iilan. Kasama na dyan ang itinago raw ni Kenjaku na isang daliri para pag-eksperimentuhan ito upang makabuo ng isang nilalang na magtataglay ng lakas, nakapantay o di kay higit pa sa King of Curses. Pero ang tanong, kailan isinagawa ni Kenjaku ang eksperimento? Well, nangyari mismo ang matagumpay na eksperimento ni Kenjaku sa taon ng 2003, ang taon na isinilang si Yuji Itadori. Pero bago muna nangyari ito, ay dumaan muna si Kenjaku na makailang beses na trials. At una nga nating nalaman ang mga eksperimento ni Kenjaku na may kinalaman sa pagbubuntis ay nangyari way back sa Meiji era, mahigit 100 taong nang nakalilipas. Kung saan ay sa panahong to ay dito pinasok ni Kenjaku ang ulo ng sorcerer na si Norito Shikamo. At dito niya ineksperimentuhan ang isang babaeng may kakayahan na magbuntis ng kalahating tao at kalahating curse spirit. At ang ginawa niya dito ay pinabuntis niya ang babae sa isang curse spirit at hinaluan niya ito ng kanyang sariling dugo, ang dugo mismo ng may-ari ng kanyang kinokontrol na katawan na si Norito Shikamo, ang sorcerer na nagtataglay ng blood manipulation curse technique. Subalit sa tuwing nabubuntis ang babae, mga kaibigan, ay pinapalaglag niya naman ito hanggang sa umabot ang eksperimento sa 9 abortions. At ang 9 abortions ay ang siyam na tinatawag na death paintings na inilagay sa lalagyan at napunta sa possession ng Jujutsu Tech. Subalit kahit sa kabila ng kanyang mga eksperimento ay sinabi ni Kenjaku na ang mga death paintings ay mga sablay raw at ang resulta ay normal lang pala, ayon kay Kenjaku sa chapter 202. Kaya na may paglipas na mahigit 100 taon ay napagpasya ni Kenjaku na siya na mismo ang magdadalang tao, nang sa ganoon ay mas makokontrol niya pa ang pagbuo ng isang di pangkaraniwang na sanggol. At nangyari nga yan nung pinasok ni Kenjaku ang ulo ng babaeng nagngangalang Kaori, ang asawa ni Jin Itadori na anak naman ni Wasuke Itadori. Una nating nakita ang appearance ni Kenjaku, mga kaibigan, sa katawan ni Kaori sa isang flashback ni Yuji sa chapter 143, na kung saan ay nagtagumpay si Kenjaku magsilang kay Yuji gamit ang katawan ni Kaori, na sa kalaunan din ay nalaman natin na si Kaori ay marahil ay isang curse user dahil sa meron pala itong curse technique na tinatawag na anti-gravity system na ginamit ni Kenjaku na pantapat sa black hole ni Yuji sa chapter 208. Anyway, sa araw din na to ay masayang-masaya si Jin Itadori sa pagsilang ng kanilang anak ni Kaori. Subalit sa parte naman ng lolo ni Yuji ay nagbigay ito ng babala kay Jin nang sinabi dito na si Kaori ay hindi na raw tulad sa kilala nilang Kaori dahil namatay na pala noon si Kaori ngunit nabuhay muli sa hindi nila may paliwanag na paraan. Ngunit sa parte naman ni Jin ay nagmistula siyang bulag sa katotohanan o perhaps di niya talaga alam na ang kilala niyang Kaori ay tinook over na pala ni Kenjaku, na kahit sa babalang ibinili ng kanyang ama nalayuan na si Kaori ay di niya ito ginawa, lalo na't isinilang na si Yuji. At simula sa eksenang yan ay dito nagsimulang nagsipaglitawan ang teorya na si Yuji umano ang perpekto o successful experiment ni Kenjaku, ang matatawag nating ikasampung death painting. Subalit ngayon, paano naman natin masasabi na si Yuji ay gawa mismo sa daliri ni Sukuna? Para masagot yan ay kung naaalala niyo sa chapter 222 ay may kita na ibinigay ni Uraume kay Sukuna ang kanyang mga nakolektang 4 na daliri, na sa pagkakataong to ay 19 na daliri ang nakonsume ni Sukuna, kabilang na ang 4 na ibinigay ni Uraume. Kaya ang tanong ay nasa na ang panghuling daliri nito, mga kaibigan, ang 20th finger. Dahil ayon kasi kay Uraume ay hindi niya raw ito mahanap-hanap, na kung saan ay sa parte
naman ni Sukuna ay sinabi niya dito na maaaring ang kanyang panghuling daliri ay nasa kamay umano ni Gojo. Isang assumption na hanggang ngayon ay di pa proven. At pag-uusapan natin yan maya-maya. Now, upang maipalabas ni Sukuna ang kanyang full power kahit na 19 fingers lang ang kanyang na-consume, ay dito siya gumawa ng isang alternative nang kinonsume niya ang kanyang sariling bungo mula sa kanyang mummified na katawan bilang pangpalit sa nawawala nitong daliri. So in a sense ay parang 20 fingered Sukuna na rin siya. Now, dito na tayo sa assumption ni Sukuna mga kaibigan na nasa kamay umano ni Gojo ang last finger, na isang assumption na medyo malabo talaga. At bakit ba natin masabing malabo? Well, una, sa ugali pa lang ni Gojo ay di niya hahayaang ilagay o itago ang natitirang daliri sa isang lugar dahil mas mabilis na itong mahanap ng mga curse spirit o curse user sa rason na mas lumalakas na kasi ang curse energy ng daliri. Kaya most likely na kung nasa kamay ni Gojo ang huling daliri ay mas safe o mainam kung hawak-hawak na ito mismo o daladala niya. Kaya na may kung ganyan na nangyari ay nung sa Shibuya incident na kinulong siya sa prison realm ay dapat ay hindi sana gagana sa kanya ang prison realm kung nasa kanyang bulsa o daladala niya ang daliri ni Sukuna. Bakit? Dahil sa rason na isang tao lang kasi ang nasisil ng prison realm mga kaibigan. At ang paglalagay ni Gojo sa isang daliri ni Sukuna sa mga bulsa nito ay nangangahulugan lang na may daladala pa siyang isang soul. Kasi ang curse object ay nagko-contain ng soul ni Sukuna, which is ang soul ay equivalent naman sa katawan. In other words, ay hindi talaga e-epekto ang prison realm dahil sa may isa pang soul na daladala si Gojo mga kaibigan, na ang soul ni Sukuna. Kaya sa time nito ay masabi talaga natin na wala talaga kay Gojo ang daliri ni Sukuna dahil naging successful naman ang pagsisil sa kanya. So kung wala kay Gojo ang daliri mga kaibigan ay saan nga ba ito nakalagay? Nawawala pa nga ba ito o totoo nga bang itinago talaga ito ni Kenjaku noon pa? Well, kung nawawala pa rin ang daliri mga kaibigan ay idi sana matagal na itong nahanap ni Uraume and the rest of the gang. Kaya na may masabi nating mas malaki ang tsansa na ang dahilan sa kung bakit di nila mahanap-hanap ang huling daliri ay marahil matagal na pala itong nasa kamay ni Kenjaku na siyang kanyang ginamit sa pagbuo kay Yuji. Pero ang tanong mga kaibigan ay ano ang kanyang motibo sa paggawa nito? Well, una mga kaibigan ay kailangan kasi ni Sukuna ng isang perfect vessel. Kaya kailangan din ni Kenjaku maghanap ng paraan na mabigyan ng perfect vessel si Sukuna dahil sa maaaring binding vow nila noon. Nakapalit ang pagpapapayag kay Sukuna na gawing curse object ang kanyang sarili sa tulong niya, ay kailangan naman ni Kenjaku kung hanapan si Sukuna ng perpektong vessel upang mabuhay ito muli sa future. Tulad na lang sa kanyang mga ipinangako sa kaling game players like Kashimo Hajime. Now sa tingin ko na para magtagumpay si Kenjaku sa paghahanap ng magiging perfect vessel sa King of Curses ay ang ginawa niya ay binuo niya ito mismo. At upang magtagumpay ay marahil hinahanap niya ang mga descendants ng pamilya ni Sukuna noon. At ang mga descendants na yan ay walang iba kundi ang pamilyang Itadori. Masasabi natin descendants sila ng pamilya na kinabibilangan ni Sukuna noon mga kaibigan due to the fact na hindi nagkaanak si Sukuna. So parang descendants si Yuji mga kaibigan sa kapatid ni Sukuna o sa relatives nito. At isa pa ay magkamukhang kamukha talaga ang pamilyang Itadori sa King of Curses. So probably ang Itadori family ay nag-share ng same DNA kay Sukuna. Isa pa masabi rin nating medyo malapit nga talaga sa katotohanan ng teoryang ito. Kasi ano pa nga ba ang rason na iti-take over ni Kenjaku ang katawan ni Kaori at isakripisyo ang dangal nito para lamang makabuo ng perfect vessel ni Sukuna? Aside sa nakitaan niya ng potential ang pamilyang Itadori o ang pamilyang Itadori ay may connection talaga kay Sukuna. Also maaaring ang clue sa descendants nga ang pamilyang Itadori ay dahil sa sinabi ni Sukuna nung nakaharap niya si Yuji sa chapter 214 na sabi niyang si Yuji ay galing pa umano sa Heian era. At alam niya nga na si Kenjaku ay involved sa paggawa kay Yuji. Kaya sa tingin ko ay ang mga roots ng Itadori family ay napaka-relevant sa kung papaano nabuo ang kagaya ni Yuji. Now ngayon alam naman natin na si Kenjaku ay may maraming mga plano at palaging may mga tinatagong alas. Kaya ang kanyang binuong perfect vessel ay di niya talaga ginawa na basta-basta na lamang na magiging vessel. Kundi ay binuo niya si Yuji mga kaibigan na may twist. Isang twist na di inaakala ni Sukuna. At yan ay ang kakayahan nitong isuppress ang King of Curses. Na unlike sa ibang perfect vessel na pina-ingest ni Kenjaku ng curse object na wala kakayahang isuppress ang soul ng curse object, si Yuji ay ang tanging naiiba sa kanila mga kaibigan. At ang maaaring sagot kung bakit nagagawa ni Yuji masuppress si Sukuna ay dahil sa aside sa nananalaytay ang DNA ni Sukuna kay Yuji kasi galing nga siya sa Itadori clan. Ay isa pang rason ay dahil sa binuo nga siya ni Kenjaku mula sa isang daliri ni Sukuna. Na nung nabuntis siya ni Jin ay dito niya inihalo sa kanyang sinapupunan ang curse object on daliri ni Sukuna. Isang uri ng pag-iisa ng curse object at ng isang sanggol na halos magkaparehong konsepto sa kung paano niya binuo ang death paintings mga kaibigan. At during sa kanyang pagbubuntis ay malaki ang chance na in some time ay nagtagumpay nga siyang ma-emerge ang daliri ni Sukuna sa katawan ni Yuji, thus giving birth sa batang may pambihirang pisikal na kakayahan at hindi talaga normal. Pero teka muna mga kaibigan, madali lang naman sabihin na si Yuji ay ginawa ni Kenjaku mula sa daliri ni Sukuna. Pero ang tanong ay paano niya ito ginawa mga kaibigan o paano niya ito nagawa? Bakit hindi man lang na sense ni Sukuna nagawa si Yuji sa kanyang sariling
sariling daliri na ang daliri na nagtataglay ng kanyang soul mismo. At lastly, paano na-emerge ni Kenjaku sa isang sanggol ang isang curse object na hindi madurog-durog? Para masagot yan ay hihimay-himayin muna natin ang maaaring magbibigay sa atin ng ebidensya. Una ay kung naaalala nyo sa chapter 216 nung isinagawa ang isang ritual na tinatawag na bath upang mapalubog ni Sukuna completely ang soul ni Megumi sa sarili nitong katawan, ay ang ritual na ito mismo mga kaibigan ay masasabi nating may kaugnayan talaga sa kung paano na-emerge ni Kenjaku si Yuji at ang daliri ni Sukuna na ginawa niya nung nasa sinapupunan pa lamang niya si Yuji. At bakit ko ba nasabi yan mga kaibigan? Well, ang clue kasi ay nasa proseso mismo ng ritual na bath. Ang bath ay originally isang uri kasi ng ritual na ginagawa upang i-transform o gawing curse tool ang isang vessel o bagay na lalagyan na ipinamana ng pamilya. At upang maging curse tool ang vessel ay minamarinate o pinapalubog muna ito sa isang likido ng curse energy. At sa pamamagitan ng pagpapalubog nito for 10 months and 10 days ay dito nagiging curse tool ang isang bagay na originally isang vessel lang sana. However, sa version naman ni Sukuna mga kaibigan ay hindi siya pinalubog sa likido ng curse energy ng 10 buwan. At instead ay pinalubog lamang siya sa likido ng curse energy ng isang araw lamang upang mapalubog naman ang soul ni Megumi sa sarili nitong katawan. Kaya dahil dyan ay masabi nating same principle din ang ginawa ni Kenjaku kay Yuji, na habang nasa sinapupunan pa niya si Yuji ay nilagay niya rin ang daliri ni Sukuna dito, at habang nasa sinapupunan ay dito niya ipinerform ang masasabi nating ang sariling version ni Kenjaku ng bath, na sa loob ng 10 buwan ay linagyan niya ng liquid curse energy ang kanyang sinapupunan at pinalubog o minarinate si Yuji kasama ang daliri ni Sukuna. At dito na nga niya na-emerge ang dalawa na kung saan ay napalubog ni Kenjaku ang soul ni Sukuna sa katawan ni Yuji dahil na nasusupress din ni Yuji si Sukuna. At medyo konektado talaga ang bath ritual sa pagkabuo ni Yuji mga kaibigan, kasi ang ritual ay nakukompleto kasi sa loob ng 10 buwan, at alam naman natin na ang isang sanggol ay nisisilang pagkalipas ng 10 buwan o minsan ay 9 na buwan. Isa pa, ang pagpapalubog din ni Kenjaku sa soul o daliri ni Sukuna sa katawan ni Yuji ay ang maaaring rason sa kung bakit hindi nasisense si Sukuna na si Yuji ay nabuo mula mismo sa kanyang daliri. Dadag pa, dito rin sa conversation na ito ay masasabi nating nagpapanggap lang si Kenjaku na wala siyang masyadong alam sa bath, na isa pala itong ritual na pwede ring gawin upang ipalubog ang isa pang soul na nasa isang katawan. Masasabi natin na nagpapanggap si Kenjaku mga kaibigan na walang alam, kasi alam naman natin na may habit talaga si Kenjaku sa pag-merge ng mga bagay-bagay at paggawa ng mga hybrids. Tulad na lang sa mga death paintings at sa kanyang plano na Calling Game na pagsasamahin niya si Tengen at ang lahat ng tao sa buong Japan. So masasabi nating hindi na clueless si Kenjaku pagdating sa pag-merge ng isang sumpa sa isang tao. Ngayon na may teorya na tayo kung anong proseso ni Kenjaku sa pag-iisa ni Yuji at sa daliri ni Sukuna, ay ang tanong, ano ba talaga ang mga dagdag ebidensya na si Yuji ay gawa mula mismo sa daliri ni Sukuna? Ang mga ebidensya mga kaibigan ay mga sumusunod. Una, tulad sa nabanggit natin na ang bath ritual ay nagtatransform sa isang vessel o lalagyan to a curse tool, ay masasabi nating napakasakto lang na si Yuji ay isa na ngayong masabing curse object instead na tao. Sinabi nga ni Shoko na si Yuji ay parang curse object na nababad sa curse energy ni Sukuna ayon sa chapter 220. At si Kenjaku ay nadress niya naman si Yuji na isang vessel lang talaga. Another possible clue mga kaibigan ay yung sinabi ni Gojo sa chapter 12 na sa bandang huli ay mai-engrave daw ang curse technique ni Sukuna sa katawan ni Yuji. At marahil posible yan mga kaibigan dahil sa rason na si Yuji ay binuo mula sa daliri ni Sukuna. At ito rin maaaring rason kung bakit wala ring innate curse technique si Yuji, dahil ang curse technique nito ay ang curse technique pala mismo ni Sukuna. Dada pa dyan ay mga traits din ni Yuji na madaling natututo sa mga bagay-bagay ay masabi natin galing talaga kay Sukuna. Isa pa, ang maaari ring rason sa kung bakit magkamukha si Yuji at si Sukuna mga kaibigan ay nakuha niya ang traits ng King of Curses mula nung na-merge sa kanya ang daliri nito o ang soul nito mismo. Aside from that, tulad ng mga daliri ni Sukuna na lumalakas paglipas ng mga panahon, si Yuji ay lumalakas din over time, na kung naoobserbahan nyo na mula dito hanggang sa napapaguhunan nito ang mga gusali na tinatalunan nito, na kahit naging vessel nga ni Sukuna noon si Yuji at na-witness niya ang physical na kakayahan nito, ay nakakagulat lang na nasurpresa pa rin si Sukuna sa lakas ni Yuji nung nakalipat na siya sa katawan ni Megumi. At tulad ng mga daliri ni Sukuna mga kaibigan na di mawasak-wasak, ang katawan din ni Yuji ay para bang di basta-basta natatablan ng mga atake. So may kita talaga na lumalakas si Yuji over time. At dadagdagan ko pa mga kaibigan, ang maaaring rason na lumalakas din si Yuji sa di may paliwanag na bilis ay dahil nung sa panahong siya pa ang vessel ni Sukuna ay masabi nating pinapantayan kasi o ina-adapt ng katawan nito ang lakas ng mga daliring nakukonsume niya noon, na para bang kada may makukonsume na daliri si Yuji ay pinapantayan ng kanyang katawan ang lakas na tinataglay ng mga daliri ni Sukuna upang masuppress niya talaga ang soul nito. At weirdly enough, paano rin nalaman ni Kenjaku o na-guess na maaaring makukontrol pa rin ni Yuji ang katawan nito kahit na makompleto parang makonsume ni Yuji ang 20 fingers kung di niya talaga ginawa si Yuji mula sa daliri nito mismo, at kung di talaga alam ni Kenjaku kung ano ang functions ng katawan ni Yuji. At maaaring ang pag-a-adapt ng katawan ni Yuji sa lakas ng mga
kinakonsume na daliri ay ang sagot sa kung bakit lumalakas din ang katawan nito. Ito rin ang posibleng rason kung bakit pinakonsume kaagad ni Kenjaku ang 10 daliri kay Yuji para ma-adapt kaagad ni Yuji ang lakas ni Sukuna. O in other words ay para mas lumakas din kaagad ang katawan nito bago pa man makalipat si Sukuna sa bagong vessel. Kasi noon pa sa season 1 mga kaibigan ay may kutob na si Kenjaku na may pinagtuunan na talaga ng interest si Sukuna sa isa sa mga estudyante ng Jujutsu Tech base sa chapter 53. So in conclusion mga kaibigan ay ginawa talaga ni Kenjaku si Yuji mula sa daliri ni Sukuna upang makabuo ng isang nilalang na papantay sa lakas ni Sukuna o di kay higit pa. Dahil sa chapter 236 ay sinabi niya mismo na malaki ang kanyang expectations kay Yuji. So may plano talaga si Kenjaku sa kanya na baka sa susunod ay ang i-take over niya na katawan ay ang katawan ni Yuji. Kaya binuo niya ito. So yan ang masabi natin kasagutan sa tunay na origin ni Yuji mga kaibigan. Isang napakasolidong teorya. Kayo ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sang-ayon ba kayo sa teorya o hindi? O di kayo may other opinion pa kayo? Let me know your thoughts dyan sa comment section at yan dito muna natin tatapusin ang video at sana inalinawan kayo tungkol sa possible true origin ni Yuji. Kaya naman kung nagustuhan niyo naman ang ating video ay get a like, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.